Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pico. Taong 1910. Homonhon, Eastern Samar. Bago pa man ang pagsakop ng kanluraning ideya sa ating bansa, likas nang namumuhay ng maginhawa at maunlad ang bawat angkan at lahi ng mga katutubo sa ating lugar. Marami na rin silang nagawang pamamaraan kung papaano makibagay sa bilis ng pag-ikot ng mundo. Gayunpaman, sa kabila ng dahan-dahang pag-unlad ng sibilisasyon, nananatili pa rin silang nakakapit sa mga lihim na karunungang ipinamana ng kanilang mga ninuno. Kabilang sa mga sinaunang taong naninirahan sa Homonhon ang pamilya ni Pico. Sa lahat ng taong naninirahan doon, tanging siya lamang ang may kaalaman sa kabuang lugar ng isla. Malawak din ang karunungan nila pagdating sa medisina at may kakaiba rin silang pamamaraan sa pagtawid ng karagatan. Karamihan sa parte ng kanilang pamilya, likas ng pangingisda ang hanap buhay. Hindi man sa pagmamayabang pero, ayon kay Pico, malalaki ang baga nila. Halos nagtatagal sila ng 15 hanggang 20 minuto sa ilalim ng dagat at may kakayahan din silang umahon ng mabilisan kahit napakalalim ng kanilang pinanggalingan. Kung ordinaryong tao lang ang gagawa nun, may posibilidad silang mamatay dahil sa pagbabago ng presyon ng kanilang katawan. Subalit sa estado nila Pico, hindi nila ito iniinda. Dahil sa ganun nilang kakayahan, kaya na may nakilala sila ng karamihan bilang mga anak ng dagat. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga taong nakakakilala sa kanila, may nagkukubling kaakibat na panganib ang pagiging espesyal ng angka nila. Ayon kay Pico na, ilang siglo na ang dumaraan, magmula noong nagsimula ang pakikipaglaban nila sa mga aswang na tinatawag nilang abog. Isa yung malapit na kalahi ng mga Magindara, pero di hamak na mas makapangyarihan ang mga ito. Kung ikukumpara sa mga aswang sa lupa, yon ang gabunan ng lahi nila. Ang pinagbasehan nito ng kanyang mga ninuno ay yung lalim ng tirahan ng mga ito. Sa mga aswang kasing naninirahan sa dagat, nakadepende ang kanilang lakas sa lalim ng kanilang tahanan. Sinasabi kasing kapag mas malalim, malapit sila sa Panginoon nilang demonyo. Dagdag pa ni Pico na, sa lahat ng aswang na nasaksihan niya, ang mga abog ang may pinakanakakatakot na itsura. Sa wangis pa lang ng mga ito, kung isa ka lang pangkaraniwang tao, paniguradong mawawalan ka na ng lakas na lumaban. Paglalarawan naman niya sa nilalang na yon, may mga malalaki yung sirik sa gulugod na umaabot hanggang bewang. Malakutsilyo rin ang talas ng mga kuko nito, tapos punong-puno yon ng itim na kaliskis sa kanilang mga katawan. Meron din yung mga palikpik sa kanilang mga braso at ang mga paa naman nila parang paa ng buwaya. Ayon kay Pico na, tanging ang mga nilalang na yon ang alam niyang lahi ng aswang na hindi nakakapagsalita ng diyalekto ng tao. Wala rin yung kakayahang magbalat kayo sa kadahilanang hindi naman yon naglalagi sa lupa. Ang tanging pinagkukunan din ito ng pagkain ay yung mga namamalaot kapag gabi. Hindi naman sila direktang nagpapakita sa mga ito. Pero sa oras na lamunin na yon ng malalaking alon na kanilang nilikha, mabilis nila itong dadaragin papailalim. Ultimo ang biktima, hindi man lang nasaksihan ng nilalang na pumatay sa kanya. Naniniwala rin si Pico na ang mga nilalang na yon ang pinakasalot sa karagatan na siyang pinagmumula ng kanilang hanap buhay.
Kaya lang naman sila nagkaroon ng alitan sa mga abog ay dahil sa kagustuhan ng angkan nila na maging ligtas ang lugar kung saan sila kumukuha ng pagkain. Siyempre kahit sino naman, di ba? Ganun ang gusto. Subalit ang pag-aasam nila sa ganoong estado, nagdulot lamang ng pagkamatay ng halos hindi nila mabilang na mga kapatid sa paglipas ng mga siglo. Magmula noon, naging mortal na silang magkalaban na siya namang pinagpasapasahan na ng bawat henerasyon. Itong mga panahong ito, ama ng 5 supling itong si Pico. Siya na rin ang namumuno sa kanilang lahi, lalong-lalo na pagdating sa pangunguha ng mga pagkain nila. Tuwing kabilugan at papataguna ang buwan, nag-aani sila ng mga isda. Banye-banyera ang kinukuha nila sa mga panahong yon, na siya namang kalimitan nilang ibinibilad upang magsilbi nilang ulam sa loob ng 1 buwan. Lahat din nabibigyan, kaya sa oras ng pag-aani, walang sumasama ang loob sa kanilang pamilya. Taliwas din sa mga taong kasabay nilang naninirahan sa isla, hanggat maaari lumalayo sila sa komunidad nito. Upang masigurong lahat ng kapitbahay nila ay kanilang mga kadugo, nagtatag sila ng isang maliit na sityo sa pinakadulong parte nito. Napakalayo nun sa mismong baryo, kaya hindi ito basta-bastang maaabot ng mga taga doon. Isa pa, natatago din sila sa mga kabundukan, kaya na may sa mga panahong yon, hindi pa gaanong kilala ang kanilang angkan. Sa paglipas pa ng mga araw, walang ibang ginawa sila Pico kundi ang maghanap buhay. Hanggat hindi pa noon sumasapit ang kabuhanan ng kanilang pamamalaot, pinipili nilang gumawa ng mapagkakaabalahan, kagaya ng pagsasaka at pangunguha ng mga ligaw na bungang kahoy. Madalas din silang tumulong noon sa mga matatandang manggagamot sa kanilang lugar upang mas mabilis itong makakuha ng mga kinakailangan nitong sangkap para sa binubuo nitong lunas. 2 araw bago sumapit ang kabilugan ng buwan, marami na silang ginawang paghahanda upang maging ligtas ang kanilang pamamalaot. Sinuri rin nila noon ang tubig na malapit sa kanila, nang sa gayoy makasiguro na wala yung bakas ng mga abog. Kaya nila yun ginagawa ay upang malaman nila kung mapanganib ba ang dagat o pwede na silang manguha ng kanilang mga pagkain. Nang mapagtanto naman ng mga albularyo na ligtas ang karagatan noon, nagbaba na yon ng hudyat para maihanda na nila ang kanilang mga gagamiting lambat. Dahil sa ulat, ikinatuwa naman yon ng lahat. Kinagabihan nagkaroon sila ng isang magarbong salo-salo bilang selebrasyon sa pagsalubong ng kabilugan ng buwan. Kasama ni Pico ang kanyang pamilya at yung pinakabunso niyang anak na magtatatlong buwang gulang pa lamang sa mga panahong yon. Nga pala, kakaiba yung pamamaraan nila ng selebrasyon. Yung mga handa, bahay-bahay. Para makakain ka, kailangan mong dumayo sa tahanan ng mga kadugo mo para makipag-usap dito. Kapag wala kayong alitan o samaan ng loob, libre ka roong makakakain. Pero kapag may nararamdamang tampo sa iyo ang inyong dinayo, maaaring pagsaraduhan kayo nito ng pinto o hindi naman kaya'y papasok yon sa kanilang silid, senyales na wala itong panahon para makipag-usap. Sa estado naman noon nila Pico, malugod naman silang pinapasok sa mga tahanang dinayo nila. Kabi-kabilaan din ng inuman, kaya pag uwi nila lasing na talaga siya. Kinabukasan, di pa man pumuputok ang bukang liwayway, nakatuon na ang kanilang mga wisyo sa pag-aayos ng kanilang mga bangka. Lahat ng pwedeng tingnan, siniyasat nila yon ng maigi para naman kahit papaano hindi sila magkaaberya sa laot. Hindi rin uso noon ang makina sa bangka, kaya na may tanging malalaking layag lamang
ang nagsisilbi nilang pangpatakbo sa kanilang mga sasakyan. Makalipas pa ang ilang minutong pagkukumpuni, nagdesisyon na ang kanilang grupo na ibaba ang bangka sa tubig. Kapag kasi tapos na noon ang kanilang pamamalaot, itinatago nila ito sa gilid ng pangpang upang hindi yon madaling mabulok. Araw-araw din nila itong binibisita para linisan. Ayon pa sa kanya, 3 ang bangkang ginagamit nila upang mas madali at mas marami silang makuha. Yun din ang nagsisilbing depensa at taktika nila sa mga abog para kapag umatake ito, hindi sila nito basta-bastang mapapalubog. Kung mapalubog man, masisiguro nilang may malilipatan silang sasakyan. Sa paglutang naman ng mga bangka sa dagat, lahat ng mga kadugo nilang nagmamasid, hindi mapigilang maghiyawan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maidaong na nilayo ng maayos, matyaga naman silang naghintay hanggang sa pagsapit ng takip silim. Upang masigurong ligtas silang makakauwi, dumaan sila sa isang ritual na pinamumunuan ng mga manggagamot sa kanilang sityo. Lahat sila tinataka ng marka ng kanilang angkan, kalakip ang pag-abot ng mga ito ng medalyon ng pangkaligtasan. Lahat ng sasama sa nasabing pag-aani, sinisiguro nilang may tanga nito upang hindi yun basta-bastang mapapahamak. Matapos naman ang nasabing pagpapasa ng tangan, napansin naman ni Pico na nasa humigit 15 katao lang silang mamamalaot. Dahil dito, agad naman siyang lumapit sa pinuno ng kanilang pangkat para magtanong. Hindi ba delikado para sa akin ang lumakad ng ganito kakonti? Paano kung may abog tayo makakaharap? Anong gagawin natin? Seryosong wika niya sa pinuno ng pangkat nila. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, "Wala tayong magagawa. 2 sa ating kasama ang hindi pwedeng pumalaot. May mga sakit sila, kaya kahit wala sila magpupumilit tayo. Baka nakakalimutan mo, hindi ang panahon ng makikibagay sa atin. Halika na, dalhin mo na ang mga gamit mo." Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Pico kundi ang sumunod. Sa pagtungtong naman noon ng 5:00 ng hapon, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan palaot. Nataon ding malakas ang simoy ng hangin, kaya sa loob ng ilang minuto, malayo-layo na sila sa pangpang ng isla. Hindi naglaon, nang mapansin naman nilang dumidilim na, agad naman nilang inihanda ang kanilang mga gasera. Nagbigay din sila ng senyas sa mga kasama nilang nasa likod upang hindi sila magkabuklod-buklod kung sakali mang may madadaanan silang malalaking alon. Mag-aalas 6 na. Hindi pa rin nararating nila Pico ang lugar na pinagkukunan nila ng mga bariles. Sa lahat kasi ng mga isdang kukunin nila, yon ang pinaka-importante sa lahat, gawa ng isa yung delikasiya para sa angkan nila. Malaki rin ang isdang yon, kaya kung swertihin silang makahuli ng 3, kasya na ito sa loob ng 4 na buwan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paghahanap, pansin na pansin naman nila ang pagiging kalmado ng dagat. Ayon sa kanya, wala talagang kaalon-alon noon, kaya naman yung refleksyon ng kalangitan, kitang-kita nila sa mga sandaling sumisipat sila sa dagat. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nang marating na nga nila ang lugar na kanilang pakay, agad naman nilang itinaas ang kanilang mga layag. Nagbigay din ng utos ang pinuno nila na hanggat maaari, mas mainam na magkakatabi lang ang kanilang mga bangka. Matapos naman itong makapagbigay ng abiso,
tahimik naman itong pinakiramdaman ng buong paligid hanggang sa may masipat na silang malalaking sirik na maya't maya ang paglubog at paglitaw, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa nagkataong maliit ang saklaw ng liwanag ng gasera, kaya na may medyo pahirapan para sa kanila na maaninag ito. Yung mga kasama niya, inaakalang barilis ang kanilang mga nakita, pero malakas ang kutob ni Pico, mga abog ang mga nilalang na pinagkakamalan nilang isda. Maya-maya pa, paglapit naman ito sa kinaroroonan nila, bigla namang lumundag ang mga nilalang na yan, dahilan para mapataob ang isang bangkang sinasakyan ng kanilang mga kapatid. Pag-atungal naman ng nilalang na yan, doon na rin nila nakita ang iilan pang mga abog na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sinasabayan na rin ito ng paghampas ng malalakas na alon. Ang inakala nilang tahimik nilang pamamalaot, nabalot na ng gulo at hiyawan ng kanilang mga kasama. Walang sabi-sabi, agad namang hinugot nila Pico ang mga dala nilang sibat at walang habas na pinag-uundayan ng saksak ang mga ito. Sinubukan din nilang bitagin ng lambat ang mga abog, pero hindi yun umubra dahil sa talas ng kanilang mga kuko. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, hindi naman nila maiwasang makaramdam ng matinding takot matapos nilang masipat ang paglubog ng bangka ilang metro ang layo sa kinaroroonan nila. Pagsilanguyan naman ng mga nakasakay dito, paisa-isa naman yung hinila papailalim ng mga abog dahilan ng pagkawala nito. Akala ng kanyang mga kasama, matutuldukan na ang mga nangyayari dahil sa pag-alay ng buhay ng mga kaibigan nila. Pero sa pagtagal, mas lalo lang tumindi ang mga pangyayari hanggang sa masaksihan na nila ang pag-akyat ng mga abog sa isa pang bangkang nagpupumilit lisanin ang lugar. Pagbaba naman ng mga layag nito, agad namang pinutol ng mga nilalang ang mga nagsisilbi nitong panimbang, dahilan para mawalan yon ng balanse. Segundo pa ang dumaan, unti-unti na ring nabuwal ang bangkang yon hanggang sa mapilitan ng magsitalunan sa dagat ang mga sakay nito. Nang masipat naman yon ang kanilang pinuno, nagmamadali naman yung lumapit sa kanya habang pabulong na nagwiwika ng, "Buksan mo ang daan papailalim. Hindi natin sila kakayanin. Bilisan mo na, Pico." Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yan, dali-dali naman niyang tinakbo ang parte ng bangka na malapit na sa dulo. Mula roon, binuksan niya ang nakatagong pinto papailalim na ginagawa naman nilang imbakan para sa mga isdang mahuhuli nila. Nang mapansin naman yon ng kanyang mga kasama, paisa-isa naman yung nagsigapangan doon, sabay pasok sa maliit nitong butas. Nataon namang nalagyan na nila yon ng tubig alat, kaya kapag may nararamdaman silang mga yapak sa itaas, inilulublob nila ang kanilang mga sarili sa ilalim ng tubig. Wala mang kasiguraduhan ang kanilang ginagawa, pinilit nila yung paniwalaan. Kalahating oras pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan, napilitan ng umalis ang mga nilalang. Pagtigil naman ng paghampas ng alon sa lugar, dahan-dahan naman nilang binuksan ang pinto kung saan unang bumungad sa kanila ang kapal ng buhanging nasa ibabaw ng bangka. Punong-puno rin yun ng mga halamang dagat na parabang kakaahon lang ng sasakyan nila mula sa kailaliman. Akala nila Pico ligtas na ang kanilang grupo, pero pagsilay naman nila sa labas ng bangka, napansin nilang wala na sila sa dagat. Hindi nila mawari pero yung mga nasilayan nila doon parang matatagpuan lang talaga sa ibang dimensyon. Isipin ninyo ang dagat na inaakala nila napalitan ng napakalawak na mapuputing buhangin. Nagkalat din ang mga bangkang sira-sira na animoy ilang siglo na ang tanda.
Hindi rin pangkaraniwan ang laki ng mga bangkang yon. Gawa ng ayon kay Pico, kasing laki yon ng mga syudad na madalang nilang masilayan sa karatig bayan. Dagdag pa niya na, sa tinagal-tagal na niyang nabubuhay, yon ang kauna-unahang pagkakataon na makasilay siya ng mga ganoong bagay. Ang buong akala nga niya, may nagdala sa kanila patungo sa ibang mundo. Mahirap man yung paniwalaan pero kailan may hindi tinalikuran ng kanilang mga kadugo ang karanasan nilang yon. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagmamasid, nagdesisyon na silang bumaba ng bangka. Bit-bit ang kanilang mga sibat at tabak. Lakas loob nilang inikot ang lugar kung saan sumasadsad ang kanilang sasakyan. Hindi naglaon. Nang mapagtanto naman nilang walang abog sa lugar na yon, agad naman silang humanap ng paraan kung papaano makakabalik sa kanilang lugar. Sa kanilang pagmamasid sa paligid, may napansin silang hindi katanggap-tanggap para sa kanila. Pagsilay kasi noon ni Pico sa kalangitan, napansin naman niyang parang nasa loob sila ng isang bula. Noong una, inakala niyang imposible ito. Pero dahil sa kawalan ng buwan sa lugar na yon, hindi naman niya maiwasang maghinala na totoo nga ang kanyang nakikita. Dahil dito, agad naman siyang lumapit sa kanilang kapitan habang seryosong nagwiwika doon ng, "Hindi kaya nasa ilalim tayo ng dagat? Tingnan niyo ang itaas natin. Parang may alon at mga isdang dumaraan. Paano nangyari ang bagay na ito, Kapitan?" Nang marinig naman ng pinuno ng kanilang pangkatang kanyang sinabi, hindi naman ito umimik. Sa halip minarapat nitong pag-aralan ang lugar na kanilang pinadparan. Kalahating oras pa ang lumipas sa hindi inaasahang pangyayari, natunto nila ang pugad ng mga abog di kalayuan sa lugar kung saan sumadsad ang kanilang bangka. Ayon kay Pico, kakaiba ang pugad ng mga ito. Ang buong akala kasi nila, literal na sa dagat talaga yun nakatira, kaya kung nasipat nila ang lugar na yon, hindi nila maiwasang mapatanong kung totoo ba yun o pawang nabuo lamang ng kanilang imahinasyon. Dagdag pa niya na, taliwas sa mga tipikal na pugad ng aswang, ang mga nilalang na yon ay napakatutubis sa kanilang kapaligiran. Yung mga bahay ding kanilang tinitirhan, mapapansin mong ang tatayog tapos kumpleto sa gamit. Kagaya ng mga tao, masaya ring namumuhay ang mga ito sa lugar na yon. Ang tanging ikinakabahala lang nila ay yung mga nakabitay na katawan ng tao na pangunahing pagkain ng mga ito. Senyas lang din ang pangunahing komunikasyon ng mga nilalang na nagmumula naman sa dalawang makapal na balahibong nakausli sa kanilang mga noo. Matapos namang masaksihan nila Pico ang pugad ng mga ito, mas lalo silang nagmalabis na humanap ng daan papalabas. Hindi naglaon. Nang mapagtanto naman nilang kinakailangan nilang lumabas muna sa bulang yon, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa kabilang ibayo nito. Habang binabagtas naman nila ang malawak na buhanginan, mariin naman nilang pinakiramdaman ang buong paligid. Sa estado kasi ng lugar, nasisiguro nilang hindi lang mga abog ang naninirahan dito. Awa naman ng Diyos, ligtas silang nakarating sa pinakadulong bahagi ng bula. Akala nila doon na magtatapos ang lahat. Pero pagtagos naman nila sa loob nito, may narinig silang malalakas na pag-atungal sa buong paligid. Sa puntong yun, imbis na manatili, paisa-isa namang nagsilabas ang kanyang mga kasama para tumakas. Nang akmang lalabas na dinoon si Pico at ang kanyang kapitan, bahagya naman silang napatigil nang masipat nila ang napakaraming abog na mabilis na lumalangoy patungo sa kinaroroonan ng kanilang kasama. Halos segundo lang ang naging pagitan
nang magawa nitong maidarag patungo sa kailaliman ang mga kapatid nila. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, pinili naman nilang wag na munang lumabas sa takot na baka ganun din ang mangyari sa kanilang dalawa. Imbis na bumalik sa kanilang bangka, mas pinili nilang manatili sa pinakadulong parte habang nag-iisip ng paraan kung papaano sila makakatakas nang hindi natutunugan. Upang hindi naman sila makita ng mga abog, ibinaon nila ang kanilang mga katawan sa buhangin. Ayon kay Pico, na sa loob ng 1 buwan, pawang mga halamang dagat ang kinain nila. Ultimo yung mga maliliit na suso, pinagtiyagaan din nila hanggang sa muli na namang sumapit ang kabilugan ng buwan. Inaasahan nilang tutungo sa lugar na yon ng kanilang mga kapatid, kaya naman yon ang hinintay nilang pagkakataon para tumakas. Pagkalipas ng 1 buwan, halos pakiramdam nila mamamatay na sila, pero pinilit pa rin nilang kumilos nang masipat nila ang mga abog na paisa-isa nang lumalangoy sa tubig. Dahil dito, mabilis naman niyang kinalabit ang kanilang pinuno na kasalukuyan na noong nakabaon ng buo nitong katawan. Nang marinig naman ito ang kanyang pagtawag, dahan-dahan naman yung umusli sa buhangin habang nagwiwika sa kanya ng, "Bakit, Pico? May pagkain ka na bang nakuha? Gutom na ako. Pakiusap, kuhanan mo naman ako kahit 1 dahon lang." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya yung inabisuhan na tatakas na silang dalawa. Upang mapatunayan ito, kinuha niya yung galon ng tubig na itinabi nila para laklakin yung kanyang parte. Matapos nun, agad naman niya itong ibinigay sa kanilang kapitan habang sumasagot dito ng, "Tayo na. Masyado nang matagal ang pagtitiis natin dito. Kapitan, umalis na ang mga abog. Panahon na para tumakas tayo." Dahil sa kanyang sinabi, bahagya naman yung napasilay sa kanya na parabang nabuhayan niyo ng pag-asa. Maya-maya pa, nang makatayo na ito, kalmado naman nilang inihanda ang kanilang sarili para sa mahaba-habang languyan. Halos ilang minuto rin nilang kinondisyon ang kanilang mga baga hanggang sa napansin nilang lumawak na ang espasyo sa loob ng kanilang mga baga. Matapos naman nila yung maramdaman, dali-dali naman silang lumangoy hanggang sa napansin na nila na unti-unti na silang lumalayo sa lugar na yon. Sa loob ng halos 20 minuto, nakipagpatintero sila kay kamatayan hanggang sa matagumpay na nilang marating ang ibabaw ng karagatan. Pagsilay naman nila sa paligid, bumungad sa kanila ang mga kapatid nilang binubuhusan ng langis ang dagat, sabay silab dito. Habang ginagawa yon ng kanilang mga kapatid, may mangilan-ngilan sa mga itong nakikipaglaban sa mga abog. Sa estado rin ng mga taong yon, hindi yun pumunta sa laot para mangisda. Yung mga bangka kasi nitong dinala, walang kargang anumang lambat o mga panimbang. Punong-puno din yun ng armas pandigma, kagaya ng mga palasot pana at iilang mga sibat na pwedeng silaban ng apoy ang dulo. Dahil sa pangyayaring yon, doon nila napagtanto ang pagmamalabis ng kanilang mga kapatid na sila'y ipaghigante. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, dahan-dahan naman silang lumapit sa isang bangka habang tinatawag ang pangalan ng kanilang mga kakilala. Pagsilay naman ng mga ito, bigla naman sila nitong inambahan ng sibat, ngunit mabuti na lang yung taong uunday sana ng saksak sa kanila ay ang panganay na anak ng kapitan niya. Pagsilay ng binatilyong yon sa kanyang ama, nakaramdam yon ng panlulumo na kalaunay pumukaw sa atensyon ng mga kasama nito sa bangka.
Upang mapatunayan na sila nga ang mga taong yon, tinanong sila nito ng iilang mga katanungan na nagawa naman nilang masagutan. Dahil dito, yun na ang naging daan upang maisalba nila ang kanilang mga buhay. Matapos naman silang makuha ng mga ito, mabilis naman yung lumayo sa lugar upang sila'y tulungan. Sa paglipas pa ng mga taon, nagpatuloy ang pamamalaot ng ang kanila Pico sa lugar na yon. Bale natigil lamang ito noong sumapit ang ikalawang pandaigdigang digmaan. Yun na rin ang naging mitya ng pagkabuklod ng kanilang angkan buhat sa kawalan ng namumuno. Bagaman matagal na panahon nang nangyari ang mga bagay na ito, patuloy pa rin pinagpasapasahan ng kwentong ito ng mga kaapu-apu-apu-apuhan ni Pico. Dami ah. Bawat isa sa kanila, taas noong nanindigan na totoo talagang naganap ang digmaan sa pagitan ng mga anak ng dagat at mga aswang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Magindara na naman. Alam ko, may nalapag akong ganitong kwento. Hindi ko lang alam kung kay Pinuno o dito kay Anghel. Pero medyo nagiging suki na natin tong Magindara, no? Siguro, kasi pag sinabing Magindara, sobrang lumang aswang na nito eh. Kasi isipin niyo, nakatira sila sa ilalim ng dagat. Tapos, the more na mas malalim silang nakatira sa ilalim, mas malakas sila. Tapos, pakiramdam kasi nila nakakalapit sila sa Panginoon nilang demonyo. So, yung pala sukatan, basihan natin ang pagiging isang malakas na Magindara. Nakadepende to kung gaano kalalim yung pinagtitirahan nila. Pero itong sabi rito, hindi naman siya direktang punto na Magindara eh. Parang kapatid na lahi. Diba? Iba nga yung tawag, iba nga yung pangalan eh. Diba? Abog, kung tawagin sila. Tapos parang mas mataas na level pa ata to kaysa sa Magindara. Hindi ko masabi, hindi ko rin makompare kasi di naman naglalaban-laban yung mga yan eh. Nagkakaisa pa nga yan para pataubin yung mga nasa kanan. Pero overall, sobrang hangang-hanga ako sa kwento na to kasi nangyari ito 1910. Malamang wala pang buhay sa inyo niyan. Kung meron man siguro, immortal ka o meron kang tinatangan na mutya na nakakapagpabata. Kung sakasakaling meron na buhay na nung taong to, baka pwede mong i-share sa amin kung ano yung mga nalalaman mo o mga naging kaganapan sa Pilipinas nung mga taong yan. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.